Magandang araw! So for today's video nga is papakita ko sa inyo yung kauna-unahan kong experience sa eyebrow microblading. So ang pagpapakilay pala ay hindi talaga basta-basta kasi i-check ka pa nila kung meron ka mga allergy kasi nga yung microblading is hihiwaan yung balat mo para kang tinatatoan something ganyan. So itetest ka kung may allergy ka ba dun sa may pampamanhid. So diyan nga is tinetest niya kung may any reaction ba yung balat ko. So, bago niya ako kilayan. So, dumayo pa nga ako sa napakalayong lugar para lang magpakilay. So, nakarating pa nga ako sa Kakigawa, Shizuoka, Ken. So, from Aichi is nagbiyahe pa talaga ako ng pagkalayo-layo. Siguro yung mga naging biyahe ko doon is inabot ng mga almost 2 hours. Nag-Shinkansen na nga ako nung pumunta ako doon kasi nga sobrang layo niya kung yung mga ordinary lang na train yung sasakyan ko. So, dahil nagmamadali din ako kasi nga may hinahabol akong oras ng schedule is yun na yung sinakyan ko kahit medyo may kamahalan siya. Yan, so kung makikita nyo nga yung mga excess na kilay doon sa may dinrawing niya kanina ay tinatanggal niya. So, medyo masakit nga. Hindi ko nga alam kung anong tawag diyan eh. Pero sa Taiwan may nakikita din akong ganyan yung gamit sa pagtatanggal ng kilay. Yung parang string ba yun or ewan ko kung nylon ba yan. Basta mas maganda nga siya compare sa pag-plucking ng hair strand sa kilay kasi nga mas matagal siyang tumubo kapag ganyan yung ginawa. So, sinearch ko nga is ang tawag pala doon is eyebrow threading. Yung pagtanggal ng eyebrow strand using doon sa nylon or ewan ko kung anong tawag dun sa tali na yun. Basta iyon. So, maganda nga siya kasi nga medyo matagal tutubo yung buhok mo. Kaya naman siguro ganun yung ginagamit niya dyan. So, yung video nga na to is napakatagal na. Magto 2 years na nga ito. Kaya lang ngayon ko lang na i-upload kasi nga tamad na tamad ako mag-upload. So, after nga niya tanggalin yung mga excess hair doon sa aking kilay is nag-mapping ulit siya. Tapos sabi nga niya is papakita niya sa akin yung magiging result ng aking kilay. So, wait lang natin. Dito nga pala sa Japan is may kamahalan din yung pagpapa-eyebrow microblading. So, siguro mga nasa 30,000 yen yung pagpapa-eyebrow microblading dito. Siguro nasa 12,000 in peso. Pero halos ganun din naman ngayon. Pero dahil medyo matagal na nga yan, is medyo may kamahalan para sa akin. Sa per session pa lang yun ha. Kasi may 2 session daw siya para makita yung mas magandang resulta. So yung second na punta ko naman dyan sa clinic is siningil ako ng 5,000 yen. So medyo mababa na. Yung gumagawa nga na yan is Brazilian. So, meron naman mga Pilipina din na mga aesthetic clinic dito. Kaya lang mas mahal yung singil nila. Kaya naghanap ako ng mas mura. Kaya nga lang, sobrang layo naman. Kaya halos ganun din naman pala. Kasi syempre namasahe pa ako ng pagkalayo-layo. Tapos syempre yung effort mo na pagpunta doon. Nag-leave pa nga ako kasi galing akong panggabi nung time na yan. Kaya naman nagpaalam talaga ako para lang pumunta siya sa Shizuoka. Kung hindi nga lang manipis yung kilay ko, hindi na ako magpapaganyan talaga. Kasi yung kilay ko is kalahati lang. Alam mo yun, yung half lang yung maitim. Tapos yung bandang dulo niya is para siyang balahibong pusa. Medyo kumapal-kapal na nga ngayon eh. Dati talaga as in parang wala talaga. Pag magpipicture kayo, half lang yung makikita ng kilay ko. Kaya naman, kailangan ko talagang magpaganyan. Nakakapagod din kasi yung magkilay ka na lang araw-araw. Alam mo yun, yung tuwing papasok ako, talaga namang hindi ko nakakalimutan magguhit ng aking kilay. Everyday yun, alam mo yung makalimutan ko na kumain, wag lang nga magkilay. Ayan, so sabi ni Madam is ganito nga daw yung magiging itsura ng aking kilay pagkatapos ng eyebrow microblading. So pinapakita lang niya yung sample na magiging itsura. So parang makapal pa yan pero after mga ilang araw or ilang weeks is magbabago pa. So hindi pa naman nagsisimula yung pinaka eyebrow microblading kasi nga medyo dudugo-dugo daw yon kaya hindi na mamaya mapapakita sa video kung paano yung pinaka process ng lahat-lahat. Ayan, so dito nga sa part na to is nagpahid na nga siya ng anesthesia. Tapos tinitimpla na niya yung gagamitin niyang pangkulay doon sa aking kilay. So medyo brown daw siya. Sabi nga niya sa akin is lahat daw ng customer niya ay ganun yung kulay na ginagamit niya. So, one color lang. Ewan ko lang dun sa ibang mga aesthetic
clinic kung pare-parehas lang din sa kanila. Tapos nga, yung eyebrow microblading is semi-permanent makeup. So, hindi siya katulad ng tattoo talaga na as in permanent. Kasi ito is nagpe-fade din siya, nawawala siya. Yung sa akin is 6 months to 1 year lang yung effectivity niya. Pero dun sa may nabasa ko sa internet is inaabot ng 1 year to 3 years. Depende sa pag-aalaga mo ng iyong eyebrow microblading. Yan sa part nga na to is medyo nagulat ako kasi napakakapal ng pagkakalagay niya. Akala ko ito na yun. Kaya nagulat ako is para ako may higad sa noo. Yan, so bago nga niya start yung pagma-microblading sa aking kilay is pina-stop niya ako sa aking pagbibideo kasi nga medyo duguan nga daw yon. Kaya naman nung i-start na niya yung procedure is nag-stop na ako. Pero ito yung naging result niya after ng microblading. So ayan, medyo manipis na siya at maganda. Kita nyo naman, 'di ba? Yung parang alam mo yun, natural looking pa rin siya. Parang kilay talaga yan yung dinrawing niya na strand ng kilay ko. Oh, ayan siya sa malapitan. So satisfied naman ako sa naging result niya. So after nga ng aking microblading process is binigyan niya ako ng pamphlet kung saan makikita ko yung mangyayari sa aking kilay. Kasi nga daw baka magtaka ko kinabukasan is bakit sobrang itim ng kilay ko tapos sa mga susunod na araw is parang mga nawawala-wala. So para hindi na nga ako magulat ay binigay niya yan para may idea ako sa mangyayari sa aking kilay sa mga susunod na araw. So, yun lang. Salamat sa panonood. Tapos, wait lang pala. Ito nga pala yung pangalan ng clinic, Tatiano Sato. So, pakisearch na lang sa inyong mga Instagram kasi doon ako nag-message sa kanya. So, masipag naman yan mag-reply. Re-replyan talaga kayo. Hindi nga lang pala eyebrow microblading yung ino-offer niya. So, may iba't iba rin din siyang, mga pampaganda, mga ganyan. Tapos, may eyelash extension din siya. Tapos, ayan, nagtimpla nga siya ng coffee para sa akin. Ayan, so hanggang dito na lang at ako'y antok na. Salamat!